Kakaiba ang mga marka ng ate ko. Kapag nakakuha ako ng 500, makakakuha rin siya ng 510. Kapag umabot ako ng 600, tumatalon siya sa 610. Ang mga marka niya ay palaging eksaktong 10 puntos na mas mataas kaysa sa akin. Pero kapag lumiban ako sa isang pagsusulit, bumababa ang marka ng ate ko. Kinukumpirma nito ang aking hinala. Ang mga marka ng ate ko ay konektado sa akin. Mula roon, isang nakakabaliw na ideya ang pumapasok sa aking isipan. Kung makakuha ako ng higit sa 740 sa pagsusulit sa pasukan sa unibersidad, matutulala ba siya? Isang araw bago ang pagsusulit. Nagtatrabaho ako na parang walang kapagurang baka habang ang ate ko ay kumakain, umiinom, at nagsasaya araw-araw. Sinasamantala niya ang katotohanang ako ang kanyang tagapagtaguyod. Napakayabang niya kaya't nilalaktawan pa niya ang kanyang pag-aaral para makipag-party sa kanyang mga kaibigan tuwing nahuhuli siya. Sumagot siya ng may pagkainis, nakakainis ka talaga. Huwag kang mag-alala, ako ang makakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. At hindi ko siya sinisiraan sa anumang pagsasanay na pagsusulit. Matatag ko siyang inilalagay sa tuktok ng klase. Gusto kong malasing siya sa huwad na ulap na iyon. Habang palihim akong nagsusumikap papalapit sa 741, ang mga araw ng aking huling semestre sa high school ay parang isang kalawangin na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa aking mga nerbiyos. Gumigising ako bago magbukang liwayway at natutulog ng hating gabi. Sa pagitan ng mga ito, pumupunta lang ako sa banyo at walang tigil sa pag-ehersisyo, kinulong ang sarili ko sa maliit na silid na iyon, walang sikat ng araw sa buong taon, na parang isang walang kapagurang makina. Ang kwarto ng ate ko ay nasa katabing bahay, at paminsan-minsan ay naririnig ko ang mga tawag niya kasama ang mga kaibigan o ang kanyang labis na pagtawa habang nanunood ng mga palabas sa TV. Minsan ay sinasadya niyang nilalakasan ang volume, na parang ipinapakita kung gaano siya kawalang pakialam. Wala akong pakialam, natuto akong harangan ang lahat ng ingay. Iisa lang ang boses sa isip ko, 741. Ang numerong iyon ay parang pako na itinusok sa puso ko. Sa tuwing gusto kong sumuko, hinihigpitan ko ito. Ang sakit ay nagpapanatili sa akin na gising. Noong Marso, nagsimulang pumasok at lumabas si Lin Xiaoxiao sa aking silid ng madalas. Noong una, hindi ko masyadong iniisip iyon. Akala ko may hinahanap siya. Pagkatapos ay may napansin akong kakaiba. Nagbago ang tingin niya sa akin, naging masusing pagsisiyasat at pag-uusisa. Minsan, habang ginagawa ko ang pinakamahirap na problema sa matematika, nakatayo siya sa likuran ko, matagal na nakatitig sa aking scratch paper. Kuya, bakit ang sipag mo nitong mga nakaraang araw? Hindi ako tumangala o tumigil sa ginagawa ko. Malapit na ang mga pagsusulit. Dahil hindi ako nagsusumikap, lumapit si Lin Xiaoxiao, gustong makita kung ano ang isinusulat ko. Pero hindi mo pa ito sinubukan noon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, pero nanatiling walang emosyon ang mukha ko. Sadya akong bamantong hininga, nagkunwaring pagod na pagod. Mahigit kalahating buwan na lang bago magsimula ang klase, nasa loob ako ng patio at tinutulungan ang lolo ko na magpatuyo ng mais, at nagbubuhos ng mga basket ng gininto ang uhay. Bawasan ba nila ang pensiyon ko? Lumuwag ang ekspresyon ni Lin Xiaoxiao, at binigyan pa niya ako ng isang mapang uyam ng ngiti. Ikaw, sa 185. Tumalikod siya at umalis, pero bago siya umalis, nagbitaw siya ng mapang uyam. Huwag kang samobra. Sa huli, akin ang numero 1. Pinagmasdan ko siya mula sa likuran ng walang sinasabi. Nang sumara ang pinto, bumalik ako sa aking panulat at ngumiti ng bahagya. Sige, hayaan mo siyang patuloy na tumingin sa akin ng mababa. Habang lalo niya akong kinamumuhian, lalo akong makakaramdam ng seguridad. Ngunit hindi tuluyang nawala ang pagkabalisa ni Lin Xiaoxiao. Nang mga sumunod na araw, nagsimula siyang magtanong ng hayagan at palihim tungkol sa aking pag-unlad sa akademya, tinatanong ako kung aling asignatura ang pinakamahirap. Tuwing nakakapag-practice exam ako, minsan ay sadyang nagsasalita ako ng mga bagay-bagay at ipinapakita ang aking mga ngipin sa harap niya. Para masira ang aking moral, sumasagot ako agad. Sa bawat practice exam, sadyang binabantayan ko ang aking mga marka, nang hindi masyadong namumukod tangi, pinapanatili ang aking sarili sa top 5 nanograms klase. Hindi ko napapansin ang aking sarili, ni hindi ko siya pinaghihinalaan.
Ang tunay na sikretong sandata ay nasa loob ko. Ang pinakamahirap na mga problema, ang pinakamasalimuot na mga pamamaraan, ay pinapractice ko lamang sa kalaliman ng gabi. Kapag natapos ko na, pinupunit ko ang mga pambura at itinatapon ang mga ito sa inidoro ng walang iniiwang bakas. Isang gabi, habang nilulutas ko ang mga problema sa kompetisyon, bigla akong nakarinig ng ingay sa sala. Ang aking ina ang kausap ni Lin Xiaoxiao. Binuksan ko ng kaunti ang pinto para makinig. Xiaoxiao, mukhang hindi masyadong nagsisikap ang kapatid mo nitong mga nakaraang araw. Nakikita ko siyang nakakulong sa kanyang kwarto buong araw nang hindi man lang lumalabas para kumain. Tumawa ng may paghamak si Lin Xiaoxiao. Nay, ano ang inaalala mo? Kahit gaano pa siya kahirap, saan pa siya makakarating? Ano man ang makuha niya, makakakuha ako ng 10 puntos na higit pa sa kanya. Habang nagsisikap siya, mas tataas ang score ko. Tama ba? Tama. Napakatalino ng anak ko, kaya hayaan mo siyang magtrabaho ng husto, hayaan mo siyang magtrabaho para sa iyo. Nang marinig ko ito, kinuyom ko ang aking mga kamao, bumaon ang aking mga kuko sa aking laman, ngunit sa labas ay nanatili akong kalmado. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at ipinagpatuloy ang paglutas ng mga pagsasanay. Isang gabi ng Abril, gaya ng dati, gumagawa ako ng mga problema sa aking silid. Bigla akong nakarinig ng mahinang ingay sa kabilang panig ng pinto. Pinilit kong makinig, pero tahimik ang lahat. Napakatahimik, parang takot matuklasan ang tao. Pagkatapos, ang tunog ng doorknob na umiikot ng napakabagal. Agad kong naintindihan. Si Lin Xiaoxiao ang nag-eespiya sa akin. Hindi ako lumingon. Ipinagpatuloy ko ang pagkukunwaring nag-focus sa mga pagsasanay, pero ang totoo, napalitan ko na ang pagsusulit na hawak ko. Para sa baguhan, nilak ko ang mga talagang mahirap na materyales sa loob ng drawer. Bumukas ng bahagya ang pinto. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang kalahati ng mukha ni Lin Xiaoxiao. Nakatingin siya sa kung ano ang nasa mesa ko. Bamantong hininga ako ng sadya at bamulong. Nako, bumagsak na naman ako sa problemang ito. Napakahirap. Tahimik na sumara ang basag, at nawala ang mga yabag. Umayos ako ng upo at tumawa ng malamig. Lin Xiaoxiao, habang mas lalo mo akong tinatitigan, mas lalo mong ipinapakita na may konsensya ka. Alam mo nang higit sa lahat na hindi sa iyo ang mga markang iyon. Isa ka lamang parasito. Kung wala ako, wala kang kwenta. Nakakuha ako ng 670 puntos sa pagsusulit noong Mayo. Si Lin Xiaoxiao ay nakakuha ng 700, ang una sa kanyang klase. Nang araw na lumabas ang mga marka, nagdaos siya ng isang malaking pagdiriwang sa bahay. Binuhusan siya ng atensyon at papuri ng aking mga magulang, na sinasabing nagdala siya ng karangalan sa pamilya Lin. Ang mesa ay puno ng kanyang mga paboritong putahe. Naupo ako sa isang sulok, tahimik na kumakain ng kanin na parang multo. Inilapag ng aking ama ang kanyang mga chopstick. Buong pagmamalaki niyang tiningnan si Lin Xiaoxiao. Xiaoxiao, ang galing mo talaga ngayon. Ipagpatuloy mo lang. Nasagot mo na ang mga pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. Matalino ang anak ko, at tingnan mo kung kanino niya namana ang mga jeans niya. Binigyan ako ni Lin Xiaoxiao ng isang matagumpay na tingin na may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Kuya, kailangan mong magsikap. Huwag kang masyadong lumayo sa akin, kung hindi ay masisiraan ng bait sina mama at papa. Umungol ako, hindi sumagot, at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit sa loob-loob ko, tumatawa ako ng may pang-uuyam. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, paikot-ikot, hindi makatulog, paulit-ulit na iniisip ang lahat ng maaaring mangyari sa loob ng 2 araw ng pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. Dumating ang Hunyo, ang pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. Noong gabi ng ika-6 ng Hunyo, lumabas si Lin Xiaoxiao para uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na ito ay isang maagang selebrasyon. Hindi lang siya pinigilan ng aking ina, binigyan pa niya ito ng isang malaking halaga ng pera. Sabi niya, anak, nagsikap ka. Magpahinga ka. Pinagmasdan ko ang eksena mula sa siwang ng bintana ng aking kwarto nang walang anumang emosyon, tanging ironiya lamang ang aking nararamdaman. Natulog ako ng alas 8 ng gabi. Itinakda ko ang aking alarma ng alas 6 ng umaga kinabukasan, nakahiga sa kama. Lubos akong kalmado, parang isang eskrimador na naghihintay na bunutin ang kanyang talam. Lahat ng aking pagtitiis ay gagantimpalaan kinabukasan. Kinabukasan,
Nagising ako sa oras, kumain ng ilang subo para sa almusal, at umalis. Sinamahan ng aking ina si Lin Xiaoxiao sa pagsusulit. Sinabi lang niya sa akin nang walang pakialam, sige. Tumanggo ako nang walang idinagdag. Sa aking isipan, iniisip ko, ito na ang huling pagkakataon. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Ang pagsusulit ay ginaganap sa lumang gusali ng paaralan. Naka-assign ako ng upuan sa tabi ng bintana sa ikatlong palapag. Sumikat ang araw. Naupo ako at inilatag ang aking mga materyales ng paisa-isa. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang aking mga mata, at inulit sa aking sarili, hinintay mo ang araw na ito sa loob ng 18 taon. Tumunog ang kampana para sa pagsusulit sa wika. Nang buksan ko ang pagsusulit, mas naging malinaw ang aking isipan kaysa dati. Pamilyar ang bawat tanong, parang isang matandang kaibigan. Inaasahan ko na ang bawat trick sa pag-unawa sa pagbasa. Ang paksa ng sanaysay ay eksaktong uri ng pinagpraktisan ko ng 1,000 beses. Matatas akong sumulat, na parang sinapian. Paglabas ko ng pagsusulit sa wika, agad akong hinaranggan ni Lin Xiaoxiao. Maganda ang kanyang make-up, ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang, halos hindi mahahalatang bakas ng pagkabalisa. Tinanong niya ako kung kumusta ako. Sabi ko, normal. Kumunat ang noo ni Lin Xiaoxiao at pinilit ako. Normal. Paano? Ilang multiple choice na tanong ang mali mo. Tiningnan ko siya, at bigla itong naging katawa-tawa. Kinukumpirma niya ang aking score. Para kalkulahin ang sa kanya, hindi ko alam. Hindi ko pa nasesuri ang mga sagot. Napaungol si Lin Xiaoxiao nang hindi nasisiyahan sa sagot ngunit hindi na niya ipinilit ang issue. Tumalikod siya at umalis. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang papalayong anyo, naisip ko, bakit ka nag-aalala? Bukas na lalabas ang mga resulta, kung gayon ay talagang mag-aalala ka. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng pagsusulit sa matematika, may hindi inaasahang nangyari. Bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa aking tiyan. Marahil ay hindi masarap ang aking almusal, o marahil ay stress. Agad na nagpawis ng malamig. Yumuko ako sa mesa ng ilang segundo hanggang sa makabawi ako. Lumapit ang tagasuri at nagtanong sa mahinang boses, ayos ka lang ba? Gusto mo bang pumunta sa opisina ng nurse? Umiling ako at bamulong, hindi, ayos lang ako. Nagbibiro ka. Naghintay ako ng 18 taon para sa pagsusulit na ito. Kahit mamatay ako, mamamatay ako sa pagsusulit na ito. Kinurot ko ng malakas ang aking hita, napakatindi ng sakit. Pansamantala nitong nakalimutan ko ang sakit sa tiyan, at ipinagpatuloy ko ang paglutas ng mga problema, ang mga numerong iyon at mga formula. Malabo ang lahat sa aking paningin, ngunit nagawa kong tapusin ang bawat ehersisyo gamit ang memorya ng kalamnan. Para sa huling problema sa pagsusulit, gumamit ako ng 3 paraan ng pag-verify at ibinaba ko lamang ang aking panulat ng sigurado akong walang mali. Paglabas ko ng silid ng pagsusulit, halos pagod na ako. Naghanap ako ng bakanteng sulok. Yumuko ako ng ilang sandali para makabawi. Nag-text sa akin si Lin Xiaoxiao at tinatanong kung kumusta ang klase ko sa matematika. Sumagot ako ng 2 salita lang. Normal lang. Sumagot siya gamit ang isang mayabang na emoji. Malinaw na inakala niyang may panalo siya. Nang makita ko ang emoji na iyon, naisip ko na lang nakatawa-tawa ito. Walang alam ang walang takot. Ganoon talaga ang klase ng tao na tinutukoy ng kasabihan. Kinabukasan ay ang pagsusulit sa agham at Ingles. Malaki ang improvement ng aking kalagayan. Ang 2 asignaturang ito ang aking mga kalakasan, lalo na ang agham. Ang malalaking problema sa pisika, ang mga deduction sa kimika, ang genetics sa biology, lahat ng mga ito ay mga uri na aking pinag-aralan ng maraming beses. Nalutas ko ang mga ito ng matatas, at sa huli, mayroon akong 20 minuto na natitira para mag-repaso. 2 beses kong binasa ang bawat problema, tinitiyak na wala akong pagkakamali. Kung tungkol naman sa Ingles, syempre, mahirap para sa tagasuri na hindi ako bigyan ng mataas na marka. Nang matapos ang huling minuto, paglabas ko ng silid ng pagsusulit, tumayo ako sa pasukan ng gusali ng pagtuturo. Itinaas ko ang aking ulo upang tumingin sa langit. Nakakasilaw ang araw, ngunit hindi ako nagtago, nakatayo lang ako roon, hinahayaang tumama ang mga sinag sa aking mukha, 18 taong gulang. Sa wakas ay nakarating din ako. Si Lin Xiaoxiao ang unang lumapit at humarang sa akin. Ngayon ay nakasuot siya ng mga damit na magarbo,
parang isang mapagmataas na paboril, na may sakam na kislap sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung kumusta na ako. Mabuti, mas maganda kaysa dati. Hindi pa ako nakagawa ng ganito kagaling sa buhay ko. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Lin Xiaoxiao, na parang nakakita siya ng bundok ng ginto at pilak. Tumalikod siya at tumakbo upang hanapin ang aming mga magulang upang magyabang. Tay, Nay, sabi ng kapatid ko, mahusay daw ang ginawa niya. Kung gayon, mas maganda pa siguro ang ginawa ko. Nang makita siyang nakangiti pabalik, napangiti rin ako. Ito ay ngiti ng isang mangangaso na nakahuli ng kanilang biktima sa isang bitag. Lin Xiaoxiao, alam mo ba kung ano ang hitsura mo ngayon? Isang gamo-gamo na nahila sa apoy, na pagkamalan itong araw. Noong bakasyon sa Taginit pagkatapos ng mga pagsusulit sa pasukan sa unibersidad, si Lin Xiaoxiao ay lubos na nadala. Nangako siya sa aming mga magulang, habang nakayuko ang dibdib, na makakarating siya sa top 10 sa buong probinsya. Gumastos siya ng malaking halaga ng baon. Hindi lang niya in-upgrade ang kanyang telepono at computer sa pinakamalakas na modelo, kundi ginamit din niya ang perang pinaghirapan ng aking mga magulang na ipon, lumalabas at nag-aaksaya ng pera kasama ang maraming masasamang impluensya at nagpo-post sa moments araw-araw. Tungkol lang ito sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya, kahit walang ideya kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Isang gabi, nabasa ko ang post niya sa Moments, isang larawan niya na kumakain sa isang magarbong restaurant na may caption na, ipinagdiriwang ang kanyang paparating na mataas na marka ng maaga. Sa ibaba nito ay napakaraming likes at comments. Nang makita ko ang mga komentong iyon, naramdaman ko ang kalokohan ng sitwasyon. At gusto ko nang bumalik sa nayon para makita si Lolo. Humingi ako ng pera sa mga magulang ko para sa biyahe. Pero bago pa ako matapos magsalita, pinutol ako ng nanay ko, nang hindi man lang kumukurap, ang tono niya ay talagang nagmamaliit. Ano ang tinitingnan mo? Walang pera sa bahay. Hindi mo ba nakikitang kailangan ni Xiaoxiao ng pera? Nang makita ko ang mukha niya, napuno ng katiyakan, parang gusto kong masuka. Wala ni isang sentimo para sa akin. Pero gumagastos sila ng pera na parang wala lang kay Lin Xiaoxiao. Ganoon talaga ang mga magulang ko. Nakaupo ang aking ama sa sofa at nanonood ng TV at, nang hindi lumilingon, ay idinagdag, kung gusto mong pumunta, ikaw na ang bahala. Huwag kang umasa sa pamilya. Wala na akong sinabi pa. Tumalikod ako at bumalik sa aking kwarto. Kinabukasan, maaga akong umalis at nakakuha ng trabaho bilang taga-buhat ng mga ladrilyo sa isang construction site. Nakakapaso ang araw, napakatindi na nahihilo ako, ngunit nagngingit-ngit ako at nagtrabaho ng kalahating buwan hanggang sa nakapag-ipon ako ng sapat para sa biyahe at para makabili ng mga gamit para kay Lolo. Ang 2 linggong iyon ang isa sa pinakamahirap na panahon ng aking buhay. Pagkatapos ng kalahating buwan, nakapag-ipon ako ng mahigit 1,000 yuan, sapat para sa tiket pabalik-balik at para makabili ng ilang dagdag para kay Lolo. Ang araw na kinailangan kong suriin ang aking mga marka ay kasabay ng 18 kaarawan ni Lin Xiaoxiao. Upang ipagdiwang ang sandaling ito ng kanyang buhay sa harap ng lahat, nag-organisa siya ng isang napakagandang piging. Lahat ng mga tiya at tiyo, kasamahan, at mga amo ng aking mga magulang ay inimbitahan. Sa banquet hall, walang tigil na tumutunog ang mga baso. Isang malayong kamag-anak. May hawak na salamin, sabi ng panganay na anak. Nag-aaral lang siya nang walang naiintindihan. Wala siyang taktika. Mas maasikaso si Xiaoxiao. Matataas ang kanyang mga marka. Matalino siya, 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang kapatid. Nagsiksika ng mga kabataan kay Lin Xiaoxiao na parang mga bituin sa paligid ng buwan. Sa sobrang inggit ng isang pinsan ay namula ang mga mata niya. Xiaoxiao, ang galing mo. Bulalas niya. Sa isang kamay mo ay may sulat ng pagpasok sa King Bay. Sa kabilang kamay naman, isang gwapong kasintahan. Isa kang tunay na panalo sa buhay. Bilisan mo, tingnan mo ang mga marka. Gusto naming masaksihan ang makasaysayang sandali ng kapanganakan ng nangungunang estudyante. Huwag magmadali kung kabilang siya sa mga nangungunang estudyante sa probinsya. Ang mga opisina ng pagpasok sa King Bay at Beijing ay tatawag ng maaga para maghanap ng mga talento. Pagkatapos ko lang magsalita, tumunog ang telepono, pero hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Sa ilalim ng pagtataka ng lahat, sinagot ko ang sunod-sunod na tawag. Ang admissions team mula sa Tsinghua University,
ang mga admissions office ng Qinghua at Beijing, at pati na rin ang mga admissions professor mula sa iba't ibang piling unibersidad. Magalang ko silang pinasalamatan. Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Lin Xiaoxiao habang nakatitig sa kanyang telepono, na hindi gumagalaw. Pinilit niyang magpakita, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at binibigkas ang kanyang pinakamagagandang salita. Lagi itong nauuwi sa huli. Sa wakas, bumukas ang Grade Inquiry Channel. Nagsiksikan ang lahat para makapag-login si Lin Xiaoxiao. Ako rin, tahimik na binuksan ang inquiry page sa isang sulok, kahit na may kumpiyansa ako. Sa sandaling nakita ko ang grado, medyo pawisan pa ang aking mga palad. Lumingon muna ang aking ina para tanungin ako ng casual, anong grado ang nakuha ko. Ipinakita ko sa lahat ang screen ng aking telepono at mahinahong sinabi, nakakuha ako ng 741 puntos. Nagkaroon ng pangkalahatang kaguluhan. Pinigilan ko ang unos ng kagalakan na nagngangalit sa loob ko nang walang ekspresyon ang mukha. Nagawa ko. Talagang nagawa ko. Sandali na tigilan ang aking ina. Malamig siyang tumanggo, hindi na lumingon pa, at humarap kay Lin Xiaoxiao. Nanginginig ang kanyang boses sa tuwa. Bilisan mo, siguradong mas mataas si Xiaoxiao. Oo, napapaligiran si Lin Xiaoxiao. Wala siyang mapagtatagwan. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang buton ng kumpirmasyon. Sa sumunod na segundo, nanigas ang kanyang mukha. Hindi ka panipaniwala ang ekspresyong iyon na parang nakalunok siya ng langaw. 3 pulang numero ang malinaw na lumabas sa screen. Nanginag ang boses ni Lin Xiaoxiao. Sa paligid niya, isang nakamamatay na katahimikan, isang malayong kamag-anak na walang alam. Bulag pa rin siyang naghuhugos ng kanyang mga kamay. Mayroong 751 puntos, 10 puntos na mas mataas kaysa sa kanyang kapatid. Si Xiaoxiao ay isang batang prodigy. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang pinakamataas na iskor sa pagsusulit sa pasukan sa unibersidad ay tila 750 lamang. Agad na natigilan ang kapaligiran. Nataranta si Lin Xiaoxiao. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang makeup. Siguro system error ito. Napakaraming tao. Nag-crash ang system. Na-refresh niya ang pahina ng walang kahirap-hirap, halos mabasag ng kanyang mga daliri ang screen. Minsan, 2 beses, 3 beses. Ang iskor na 751, parang pako, ay nanatiling nakapirmi sa kabuoang kolum ng iskor. May nagmungkahi na subukan ang ibang telepono. Si Lin Xiaoxiao, na parang kumukuha ng straw, ay inagaw ang telepono mula sa ibang tao. Ang resulta ng tanong ay 751 pa rin. Ang dagdag na puntos na iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal sa mukha. Sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto ng Genutin. Pumasok ang ilang nakaunipormeng opisyal at kawani mula sa kagawaran ng edukasyon na may seryosong ekspresyon. Lumingon ang pinuno ng pangkat at nagtanong sa isang seryosong boses, sino si Lin Xiaoxiao? Natukoy ng sentro ng pagsusulit sa edukasyon ang isang matinding anomalya sa kanyang grado, pinaghihinalaang may malisyosong manipulasyon ng sistema o malubhang pandaraya. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Si Lin Xiaoxiao, na takot, ay naramdaman ang kanyang mga binti na nanghina at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng multo. Nang makita ng aking mga magulang ang eksena, ay nataranta rin, ngunit ang kanilang unang reaksyon ay hindi ang aliwin ng kanilang anak na babae, kundi ang likas na maghanap ng sisi. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak pa ako ng aking ina, itinuturo ako at sumisigaw. Tiyak na naiinggit siya sa kanyang kapatid na babae. Inatake niya ang sistema at minanipyala ang grado. Mga kasama, imbestigahan ninyo siya. Wala itong kinalaman sa aking anak na babae. Muli, ganoon ang aking mga magulang. Sa isang kritikal na sandali, walang pag-aalinlangan, ginagamit nila ako bilang panangga. Kahit nakatawa-tawa ang dahilan, kahit na walang katuturan ang loika, hanggat pinoprotektahan nito ang kanyang minamahal na anak na babae, ano ang saysay kung isakripisyo niya ako? Patay na ang puso ko. Sa sandaling ito, nakaramdam ako ng labis na ginhawa. Binitawan ko ang kamay ng aking ina at malamig na tinitigan ang grupong ito ng mga payaso. Hindi ako hacker. Ako si Lin Fen, ang nangungunang estudyante ng agham sa probinsya. Naroon si Lin Xiaoxiao. Siya ang nakakuha ng mahimalang marka sa tao na 751 puntos. Sumugod ang galit na galit kong ama para sampelin ako.
Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang palso, binigyan siya ng mabangis na tingin na nagpang-inag sa kanya. Manggahas kang hawakan ako kahit isang beses. Ang mga namamahala ay nasa likuran ko ngayon. Nag-aaway ang Tsinghua at Peking Universities para sa akin. Naglalaban ang media para iulat ako. Manggahas kang hawakan ako mula sa sandaling ito. Sa bahay na ito, walang makakapigil sa akin, at walang sino man ang makakagawa ng anumang masama sa akin muli. Ang coming-of-age party na ito, na orihinal na nilayon para maging isang pagpapakitang gilas, ay tuluyang naging isang komedya. Dinala si Lin Xiaoxiao para sa pagtatanong, na nag-iwan ng ganap na kaguluhan. Nag-viral ang post na ito. Lahat ng nasa trending topic ay nagkokomento dito para tumawa. May nagsasabi, pagbili ng puntos para sa 750, makakakuha ka ng 751. Nakakainsulto ba iyon sa grader o nakakainsulto sa sistema? May nakatuklas sa social media account ni Lin Xiaoxiao at nakita niya na sa nakalipas na 6 na buwan ay kumakain at nagsasaya lang siya, halos hindi nag-aaral. Lubos na inatake ng opinyon ng publiko si Lin Xiaoxiao. Naniniwala ang lahat na nabago niya ang kanyang marka dahil sa mga koneksyon at hindi sinasadyang pinalaki nila ito. Habang binabasa ko ang mga komento, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa loob, 18 taon. 18 taon ko nang hinintay ang sandaling ito. Sa wakas, nakita na ng lahat ang katotohanan. Mabilis na dumating ang mga resulta ng investigasyon. Hindi pangkaraniwan ang answer sheet ni Lin Xiaoxiao. Sa mga multiple choice na tanong, sa hindi maipaliwanag na paraan, 1 puntos pa ang nascan kaysa sa iba, na nagresulta sa abnormal na kabuuang score. Bagamat walang direktang ebidensya na binago niya ang sheet, para maging patas, nagpa siya ang Board of Education na gumamit ng backup exam at ipakuha ulit sa kanya ang pagsusulit ng mag-isa. Nang makarating ang balita sa bahay, nakahiga si Lin Xiaoxiao sa sofa at nakatingin sa kanyang telepono. Nang marinig niyang kailangan niyang kumuha muli ng pagsusulit, napatalon siya at agad na namutla ang kanyang mukha. Ano ang ibig sabihin ng pag-ulit ng pagsusulit? Bakit ko pa kailangang ulitin ito? Tama ang grado ko. System error iyon. Nakaupo ang kanyang ama sa gilid, namumutla ang mukha. Mahina niyang sabi, hinaan mo ang boses mo, maririnig ka ng mga kapitbahay. Kinakabahang naglakad ang kanyang ina, inaalo si Lin Xiaoxiao habang naghahanap ng solusyon. Xiaoxiao, huwag kang magpanik. Walang kwenta ang pag-ulit ng pagsusulit. Ang bait mo. Sigurado akong walang magiging problema. Pero tila nababaliw na si Lin Xiaoxiao. Namimilipit at sumisipa siya sa bahay. Umiiyak at sumisigaw siya, hinihiling na kumuha rin ako ng pagsusulit. Ulitin mo ang pagsusulit. Nakunin niya ito kasama ko. Gusto kong umupo siya sa tabi ko. Sumugod siya sa akin at hinawakan ang braso ko, ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa aking laman, ang kanyang mga mata ay namumula at nakakatakot. Linian, kailangan mong sumama sa akin sa pagsusulit. Naririnig mo ba ako? Malamig ko siyang itinulak palayo. Tapos na ang pagsusulit ko. Bakit ko pa kailangang ulitin ito kasama ka? Natigilan si Lin Xiaoxiao. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon ng hindi makapaniwala, na parang hindi niya akalain na itatakwil ko siya. Tumakbo ang kanyang ina sa tabi niya. Anong klaseng ugali yan? Ganito ang ate mo. Hindi mo ba siya matutulungan? Xiao Tian. Nakakaapekto ito sa reputasyon ng buong pamilya. Samahan mo si Xiaoxiao na kumuha ng pagsusulit kahit 1 beses lang. Anong problema doon? Tiningnan ko sila at parang pareho silang nakakatawa at kawawa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang reputasyon ng buong pamilya. Reputasyon iyon ni Lin Xiaoxiao. Wala naman talaga akong kinalaman doon. Agad akong tumanggi, tumalikod, at pumasok sa aking kwarto, nilak ang pinto nang hindi binubuksan, kahit gaano pa nila ako kalakasan at insultuhan mula sa labas. Siyempre, tinanggihan ng Board of Education ang hindi makatwirang kahilingang iyon. Sa wakas, si Lin Xiaoxiao, sa ilalim ng pagbabantay ng buong lungsod, ay kumuha ng kanyang bagong pagsusulit ng mag-isa. Ang lugar ng pagsusulit ay isang meeting room sa Board of Education. Ang mga surveillance camera ay gumagana ng 24 na oras sa isang araw, at mayroon ding 3 examiner na laging nagmamasid sa kanya, natatakot na baka gumawa siya ng isang uri ng stunt. Ang resulta, gaya ng inaasahan, ay isang sakuna. Ang kabuuang score niya sa bagong pagsusulit ay 157.
Mas mababa pa kaysa sa karaniwan niyang nakukuha kapag sumasagot siya ng random. Ang baseline niya ay nasa 300 puntos, at sa loob ng ilang buwan ay abala lang siya sa pagkakaroon ng kasintahan. Nanaginip na maging numero 1 nang hindi man lang nagbubukas ng libro. Noong araw na inilathala ang mga resulta, may dala akong mga ladrilyo sa isang construction site. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang katrabaho na nagsasabing nakakuha si Lin Xiaoxiao ng 157 sa bagong pagsusulit. Natigilan ako sandali, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Akala ng mga katrabaho ko ay na-heatstroke ako at inalok ako ng tubig. Ikinumpas ko ang aking kamay, sinasabing wala lang iyon, sadyang masaya lang talaga ako. Ang bagong pagsusulit na iyon ay pumutol sa kanyang maskara. Una ay 751, pagkatapos ay 157, isang malaking kaibahan na lubos na nagpasiklab sa opinyon ng publiko. Ang mga komento ng mga netizen ay lalong nagiging nakakatawa. May nagsabi, 157, iyon ang tunay niyang kakayahan, hindi ba? Sabi naman ng iba, kinukumpirma nito na ang 751 kanina ay talagang pandaraya. Dahil hindi natiis ni Lin Xiaoxiao ang cyberbullying, sinubukan niyang ipakita ang kanyang mga marka bago ang 3 taon sa middle school para patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit tuluyan siyang inilantad ng mga makapangyarihang netizens. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang pag-unlad sa huling semestre ng middle school, dati, magulo lang siya, mga 300 puntos na hindi na may tama. Mas lalong nakumbinsi ang mga tao na ang babaeng ito ay nandadaya simula pa noong nagsisimula pa lang ako sa middle school. Bukod dito, itinaas din ng mga netizens ang aking mga marka. Mula elementarya hanggang middle school, nabunyag ang mga resulta ng bawat mahahalagang pagsusulit. Mula pagkabata, lagi siyang kabilang sa top 3. Isa siyang tunay na mahusay na estudyante, kasing tatag ng isang batikang propesyonal. May nagkomento, magkapatid talaga sila. Paano nagkaroon ng ganoong pagkakaiba? Sabi naman ng iba, ang isa ang pinakamagaling sa mga pagsusulit sa pasukan sa unibersidad, at ang isa naman ay hindi man lang nakakapasa. Tinitingnan ko ang mga komento at nakakaramdam ng halo-halong emosyon. Akala ko dati, kung maganda ang marka ko, makukuha ko ang pagsang-ayon ng mga magulang ko. Pagkatapos, natuklasan ko na kahit gaano pa kataas ang marka ko, sa paningin nila, hindi ko kailanman malalampasan si Lin Xiaoxiao, dahil ang kailangan nila ay hindi isang mahusay na anak na lalaki, kundi isang kasangkapan para ipagtanggol ang kanilang anak na babae. Ang mga guro at kaklase na dating pumupuri kay Lin Xiaoxiao ay nakikita na ngayon siyang isang salot. Kahit ang mga magulang ko ay tinutuligsa at pinapuna kapag umaalis sila sa kanilang mga tahanan. Bumubulong ang mga kapitbahay sa kanilang likuran, sinasabing walang silbi ang anak na babae ni Lin, na niloko niya ang lahat, at sa loob ng maraming taon ay ginagawa nilang ganap na tanga ang kanilang sarili. Sa panahong iyon, ikinukulong ni Lin Xiaoxiao ang sarili sa kanyang silid, hindi nangangahas na makakita ng kahit sino, parang isang nakulong na daga na mahigpit ang pagkakasara ng mga kurtina. Maging ang aking ina ay nagiiwan ng kanyang pagkain sa pintuan, at tumatangging makipagkita kahit kanino. Ako, dala ang aking sulat ng pagtanggap sa Kinbei Medical College, ay iniimpake ang aking mga gamit at bumalik sa nayon ng aking lolo. Umaasa na lang ako na magsisimula ang mga klase sa katapusan ng Agosto at magiging ganap akong malaya. O iyon ang naisip ko. Ang tag-araw sa kanayunan ay parang isang mainit na pugan. Ngunit nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang lumang bahay ng aking lolo ay nasa paanan ng bundok. 3 silid na gawa sa putik na ladrilyo. Sa harap ng pinto ay isang lumang puno ng balang. Ang mga sekeda ay malakas na umaawit, ngunit hindi nila ako iniistorbo. Ito ang aking tunay na tahanan. Sa aking pagkakatanda, iniwan nila ako rito. Palaging sinasabi ng aking mga magulang, masarap ang hangin sa kanayunan, mainam para sa pagpapanatili ng iyong kalusugan. Sa katotohanan, itinuturing lamang nila akong isang pasanin, upang matamasa ni Lin Xiaoxiao ang lahat ng pagmamahal at mga mapagkukunan ng mag-isa. Ang isa pa ay nangangahulugan ng isa pang kompetisyon. Hindi kailanman nagsalita ng masama ang lolo ko tungkol sa aking mga magulang, tahimik niya lang akong inalagaan, tinuruan akong bumasa at sumulat, at sinabi sa akin na sa buhay kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Ang pariralang madalas niyang inuulit ay, ang pag-aaral ang tanging daan palabas para sa mga batang galing sa mahihirap na pamilya.
Inukit ko ang mga salitang iyon sa aking mga buto. Mahigit 20 araw akong nanirahan sa lumang bahay. Tuwing umaga tinutulungan ko ang lolo ko na pakainin ang mga manok, at tuwing umaga ay nagbabasa ako sa bakuran. Sa hapon ay sinasamahan ko siya sa bukid, at sa gabi ay nakaupo kami sa ilalim ng puno ng balang upang magpalamig. Ikinwento niya sa akin ang mga nakaraan, kung gaano kapilyo ang aking ama noong bata pa, kung gaano kasipag ang aking ina noong siya ay bagong kasal. Nakinig ako sa mga anekdotang ito na parang nakikinig ako ng mga kwento mula sa ibang pamilya, dahil sa aking alaala ay hindi kailanman ganoon ang aking mga magulang. Isang gabi ay nakaupo kami sa bakuran at ninanamnam ang malamig na hangin. Maliwanag na sumikat ang buwan. Bigla akong tinanong ng aking lolo, kumusta ang iyong pagsusulit sa pagpasok sa unibersidad? Naisip ko ito at sumagot ng tapat, siguro ay maayos naman ang naging resulta. Tumanggo ang aking lolo. Kumislap ang kanyang maulap na mga mata. Tumingin siya sa buwan sa langit, sandaling natahimik, at sinabing, ayos lang, habang bahagyang namamaos ang kanyang hininga. Walang nagawa ang lolo mo sa buhay. Sa iyo lang ako nagtitiwala. Yumuko ako, medyo tumutulo ang ilong ko. Simula pa noong bata pa ako. Siya lang ang nagsabi ng ganoon sa akin. Siya lang ang taos-pusong nagnanais na maging maayos ako. Lolo, kapag nakapag-aral na ako sa universidad at nakahanap ng trabaho, isasama kita sa lungsod. Umiling siya at ngumiti na parang bata. Hindi ako sanay sa lungsod. Basta't may intensyon ka, sapat na iyon. Nang gabing iyon, nakahiga sa adobe bed sa lumang bahay, nakikinig sa mga insektong huni sa labas ng bintana, naisip ko, kapag lumabas na ang mga resulta, magiging maayos din ang lahat. Ipapakita ko sa lahat na ako, si Lintian, ay hindi isang walang kwentang taong maaaring tahakin, ni isang tontungan para sa kahit sino. 12 ng Agosto. May mahigit kalahating buwan pa bago magsimula ang klase. Nasa bakuran ako at tinutulungan si Lolo na patuyuan ang mais, may dalang mga basket ng gininto ang uhay ng mais sa banig at inilalatag ang mga ito. Biglang tumunog ang telepono sa aking bulsa. Numero iyon ng nanay ko. Natigilan ako. Halos hindi niya ako tinawagan ng kusa. Ang huling beses na tumawag siya ay bago ang pagsusulit para tanungin ako kung anong inaasahan kong marka. Ang kanyang tono ay puno ng masusing pagsisiyasat at pagkalkula. Sinagot ko, may mga hikbi mula sa kabilang linya. Ang boses ng nanay ko, paos at nagmamadali, ay nagsabi, Shawn, bumalik ka agad. Biglang nagkasakit ang tatay mo. Hindi siya tatagal. Nadurog ang puso ko, at muntik ko nang mabitawan ang basket. Tinanong ko kung anong sakit niya at kung saang ospital siya naroroon. Umiyak lang ang nanay ko. Nang hindi sinasagot ang mga tanong ko, paulit-ulit niyang sinabi, bumalik ka agad, bumalik ka agad. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Nakatayo ako roon, umiikot ang ulo ko. Lumabas ng bahay ang lolo ko, nakita ang ekspresyon ko, at nagtanong, anong nangyari? Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Nagbago rin ang kanyang mukha, at hinimok niya akong mag-impake agad para makabalik na kami. Sige, tatay mo yan. Kailangan mo siyang puntahan. Tumanggo ako. Pumasok ako sa kwarto at naglagay ng ilang damit sa aking backpack. Bago ako umalis, naabutan ako ng lolo ko at inilagay ang isang makapal na tela sa kamay ko, sabay sabi, heto, ito ang itinabi ko para sa mga emergency. Binuksan ko ito at nakita ang isang tumpok ng mga gusot na perang papel. Umabot ito ng humigit kumulang 2,000, ang perang unti-unti niyang naipon sa pamamagitan ng pagbebenta ng itlog at gulay para sa kanyang pagre-retiro. Gusto ko sanang ibalik ito, pero pumasok na siya. Ang kanyang nakayukong likod ay nakasabit sa hamba ng pinto. Mukhang napakaliit at marupok niya. Napahawak ako sa tela na may pera at naramdaman kong uminit ang aking mga mata. Mula sa nayon hanggang sa lungsod, 2 oras ang biyahe sa bus, mula sa lungsod hanggang sa kabisera ay 3 oras na biyahe sa tren. Pagkatapos ay isang high-speed na tren mula sa kabisera. Sa kabuuan, halos 10 oras ang biyahe. Bumili ako ng tiket para sa unang tren na available. Nakaupo sa umuugong na bus, mabilis na naglaho ang tanawin sa labas ng bintana, ngunit nagsimulang kumalma ang aking isipan. May hindi tumutugma. Napakaraming kakaibang bagay. Masyadong eksaherado ang pagiyak ng aking ina. Eksaherado, na parang nag-aartista lang siya. Isa pa,
Hindi niya sinabi kung anong sakit ang mayroon ang aking ama o kung saang ospital siya naruroon. Hindi man lang siya nagbigay ng mga detalye tungkol sa kanyang kondisyon. Hinimok niya lang akong bumalik. Kung talagang malubha ang kanyang karamdaman. Dapat sana ay sinabi niya, nasa ganito at ganoong ospital ang iyong ama. Dalian mo. Hindi siya uuwi. Uuwi. Bakit? Kung nasa intensive care siya. Paano niya ako mabibigyan ng oras para tawagan mula sa bahay? At ang kanyang tono ay puno ng hindi matukoy na pagmamadali. Ang pagmamadali na iyon ay tila hindi pag-aalala para sa kanyang asawa, kundi takot na baka hindi ako bumalik. Habang pinag-iisipan ko ito, lalo itong naghihinala. Tinawagan ko ang telepono ng aking ama, busy ito. Tumawag ako ulit, busy pa rin ito. Nagpalit ako ng taktika at tinawagan ang isa sa mga katrabaho ng aking ama, isang tiyuhin na nakita ko na ng ilang beses. Magalang kong tinanong kung may nangyari sa aking ama. Nagulat ang nasa kabilang linya. Inimbitahan ng iyong ama ang lahat sa hapunan noong nakaraang linggo. Maayos naman ang kanyang kalagayan. Anong problema? Wala. Mukhang may mali. Gumawa ako ng dahilan at ibinaba ang telepono. Totoo nga, panloloko lang iyon. Samandal ako sa aking upuan. Habang nakatingin sa walang katapusang mga bundok sa labas ng bintana, natunaw ang bato sa aking puso. Hindi naman sa wala akong pakialam, kilala ko ang pamilyang ito. Kung talagang malubha ang sakit ng aking ama, malamang ay umiiyak at sumisigaw na si Lin Xiaoxiao online, na parang biktima para makakuha ng simpatiya. Hindi posible na walang kahit isang tsismis, dahil isa itong patibong. Ano ang layunin nila sa panlilinlang sa akin na bumalik? Inabot ako ng ilang oras bago ko ito naintindihan. Malapit nang maging malinaw ang sagot. Ang kaso ni Lin Xiaoxiao ay naging napakalaki na. Ang katawa-tawang 751 puntos na iskor ay nauuso pa rin. Siya, na inulit ang taon, ay hindi rin makakapunta sa isang magandang universidad, dahil kung wala ako ay wala siyang kwenta. At malapit na akong magsimula ng bagong buhay sa King Bay upang makatakas sa gulo na ito magpakailanman. Hindi nila hahayaang mangyari iyon. Sa kanilang mga mata, ang tanging halaga ko ay ang maging isang tantungan para kay Lin Xiaoxiao, isang kagamitan, isang supot ng dugo. Nang maunawaan ko ito, tumigil na ako sa kaba. Naramdaman ko pa ang katahimikan ng isang mangangaso na naglagay ng patibong at matiyagang naghihintay na mahulog ang biktima dito. Pero sa pagkakataong ito, ang mangangaso at ang biktima ay magpapalit ng papel. Dahil gusto nilang makipagsabayan, ako na ang sasama hanggang sa huli, pero ako na ang magsusulat ng huling script. Sa tren, gamit ang perang ibinigay sa akin ni Lolo, bumili ako ng murang kapalit na telepono at power bank. Na full charge ko ang parehong telepono at nag-download ng video recording app na may automatic cloud uploads. Sinubukan ko ito ng 3 beses para matiyak na gumagana ito. Nagmensahe rin ako sa ilang potensyal na roommate na nakilala ko sa bagong grupo ng mga estudyante sa universidad, at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanila na kung wala silang balita mula sa akin ng mahigit 48 oras, dapat silang tumawag sa pulis at ibinahagi ko ang aking real-time na lokasyon. Mas mabuting mag-ingat kaysa mag-alala. Wow, pare, napakakomplikado ng pamilya mo. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Huminahon ka. Kung may mangyari, tatawagan namin agad ang pulis. Mag-ingat ka at makipag-ugnayan. Sa pagbabasa ng mga mensaheng iyon, nakaramdam ako ng init. May mga estranghero na handang tumulong sa akin, habang ang mga tinatawag kong kadugo ay gustong ihagis ako sa apoy. Tunay na ironic ang mundo. Pag-uwi ko, papalubog na ang araw kinabukasan. Ang papalubog na araw ay nagpakulay dilaw sa mga lumang gusali. Habang hinihila ang aking malita, nanatili ako sa ibaba. Tumangala ako sa lugar kung saan ako nanirahan ng 12 taon nang hindi ko naramdaman na nabibilang ako. Huminga ako ng malalim at umakyat sa itaas para kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto. Lumitaw ang aking ina sa pintuan, ang kanyang mga mata ay namumula na parang kakaiyak lang. Nang makita niya ako, nagulat siya noong una, pagkatapos ay binigyan ako ng isang mapang apeng ngiti. Oh, Xiaoxian, sa wakas ay nakabalik ka na. Tuloy ka, pasok ka. Hindi natural ang kanyang sigla. Nakapangilabot ito sa akin. Kailan pa siya naging ganito kamaalalahanin sa buong buhay ko? Pumasok ako sa bahay ng walang pag-aalinlangan, sinuyod ang sala. Nakaupo ang aking ama sa sofa at nanonood ng telebisyon,
hawak ang remote control, mukhang napakamalusog, walang katulad na may malubhang sakit. Nakatayo ako sa pasukan, hawak pa rin ang hawakan ng aking malita, at mahinahong nagtanong, hindi ba nila sinabing may sakit si tatay? Bakit siya nanonood ng TV sa bahay? Sandaling natigilan ang hangin sa silid. Tumangala si tatay at sumulyap sa akin, medyo tensyonado ang kanyang ekspresyon. Natigilan ang ngiti ni nanay. Sinabi niyang false alarm lang iyon, na masama ang pakiramdam ni tatay kahapon, pero pumunta siya sa ospital para sa mga pagsusuri at hindi naman ito malala. Akala nila dahil nandito ka naman at mag-aaral, gusto ka nilang bumalik para magkasama-sama tayo bilang isang pamilya. Parang iron ko ang salitang, pamilya, na nanggaling sa kanya. Hindi ko siya binatikos, tumango lang ako at bamulong ng manam. Pagpasok ko, nakita ko si Lin Xiaoxiao sa kabilang dulo ng sofa. Nakayuko siya sa sulok, magulo ang buhok, mapatla ang kutis, at maitim ang mga mata. Hindi katulad ng masigla at mapagmataas na babae ilang buwan na ang nakalipas. Ang anak ng langit. Nang makita niya akong pumasok, itinaas niya ang kanyang ulo na may komplikadong ekspresyon. May hinanakit, takot, at isang bagay na hindi ko lubos maintindihan. Nagkunwari akong hindi siya nakita at dumiretso sa aking kwarto para iwan ang aking mga bagahe. Ang kwarto ko ay nasa likod, mga 10 metro kwadrado, walang araw sa buong taon. Dati itong bodega, at kapag umuwi ako mula sa lolo ko para mag-aral, maingat nila itong nililinas para doon ako manatili. Ang kwarto ni Lin Xiaoxiao ay nakaharap sa timog, ito ang pangunahing kwarto, malaki at maliwanag. Ang alokasyon ng mga mapagkukunan sa pamilyang ito ay palaging ganito kalinaw. Isinara ko ang pinto at sinimulang halughugin ang silid. Ang mesa, ang bookshelf, ang aparador, sa ilalim ng kama, lahat ay sinuri upang kumpirmahin na hindi ito pinakialaman. Pagkatapos ay kumuha ako ng ekstrang telepono mula sa aking backpack, naghanap ng isang nakatagong anggulo, at inilagay ito sa mga bagay na nakasalansan sa bookshelf. Ang kamera ay direktang nakatutok sa pinto. Inactivate ko ang recording mode at inilagay ito sa silent, tinitiyak na walang mga tunog ng babala habang nagre-record. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon. Kaya, humiga ako sa kama na nagkukunwaring inaantok, ngunit ang aking mga tainga ay gising na gising, napapansin ang bawat galaw sa silid. Sa hapunan, naghanda si nanay ng mesa na puno ng mga pinggan, magalang na tinawag ako para kumain, at hinainan pa ako ng pagkain. Sean, pamayat ka na. Aalis ka na sa bahay. Kumain ka pa. Kumain ako ng hindi tumikim ng kahit ano, ang aking isip ay mabilis na nag-aanalisa. Ano ba ang gusto nila? Kailan nila ipapakita ang kanilang tunay na kulay? Pagkatapos ng hapunan, tumikim si tatay na parang magsisimula na siyang magsalita. Zeoshan, pinabalik ka namin ngayon. Sa totoo lang, may gusto kaming pag-usapan sa iyo. Ayan na, iniangat ko ang ulo ko na may matuwid na tingin ng pagkalito. Ganito kasi, hindi maganda ang kalagayan ng ate mo nitong mga nakaraang araw. Alam mo, tinamaan siya ng husto ng pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Talagang nalulumbay siya ngayon. Hindi man lang siya umaalis ng kwarto niya. Ikaw ang kuya niya, ang pinakamalapit niyang tao. Maaari mo ba siyang makasama ng mas matagal? At bigyan mo siya ng payo. Iyon lang. Umaasa akong ipapakita nila ang kanilang tunay na kulay, mga intensyon. Tunay nga, nag-aalangan na nagsalita si nanay. Oo, Xiaotian, kambal kayong dalawa. Mas malapot pa sa tubig ang dugo. Hindi napuputol ang ugnayan ng dugo kahit na mabasag ang mga buto. Anong masama sa pagtulong sa kapatid mo? Hindi pa rin ako sumagot, tinitigan ko lang sila. Sandali na natigilan ang kapaligiran. Bigla, inangat ni Lin Xiaoxiao ang ulo niya, namumula ang mga mata, nakatingin sa akin, at naluluha ang boses niya. Kuya, alam kong mali ako. Sige, pinag-isipan ko na. Ako ang kontrabida dati. Hindi ko dapat ginawa iyon sa'yo. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Muntik na akong matawa ng malakas. Gumanda na ang pag-arte niya. Sayang at hindi ako naniniwala sa kwentong iyon. Diretso kong tinanong sila kung ano ang gusto nilang gawin ko, para maalis ang pagkukunwari. Wala akong pasensya na makipaglaro ng taguan sa kanila. Nagpalitan ng tingin sina nanay at tatay, na parang may kinukumpirma. Sa wakas, inamin ni tatay, tingnan mo, may naisip na kaming solusyon para makapag-aral din si Xiao Xiao.
Tinaasan ko siya ng kilay, at inanyayahan siyang magpatuloy. Ikinwento sa amin ni Xiao Xiao ang tungkol sa kanyang marka sa pagsusulit. Yung tungkol sa 10-point rule. Mas alam mo siguro kaysa sa amin. May espesyal na koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Hanggat nandoon ka, makakakuha siya ng mataas na marka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sinabi niya sa kanila ang sikretong iyon. Tumayo si tatay at lumapit sa akin nang walang anumang argumento. Kaya, nakapagdesisyon na kami ng nanay mo. Maaari mo bang ipagpaliban ang iyong pag-aaral sa King Bay ng 1 taon? Ulitin ang taon, at sa susunod na taon ay maaari ka nang kumuha ng pagsusulit kasama si Xiao Xiao. Sa ganoong paraan, makakakapasok din siya sa isang magandang universidad. Ang pagkakaroon ng 2 anak sa King Bay ay parang pagluwalhati sa ating mga ninuno. Natigilan ako, hindi sa kalokohan ng kahilingan, kundi sa katiyakan kung paano nila ito ginawa, na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo, na parang ang pagsasakripisyo ng aking kinabukasan para sa kapakanan ni Lin Xiaoxiao ay isang bagay na walang kahirap-hirap. Ang katiyakan kung paano nila ginawa ang kahilingang iyon, na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo, na parang ang pagsasakripisyo ng aking kinabukasan para sa kapakanan ni Lin Xiaoxiao ay isang bagay na walang kahirap-hirap. Natural lang na lumapit ang aking ina, na sinamantala ang pagkakataon, at hinawakan ang aking kamay. May mapang-isip na tingin, at sinabi niya, Xiao Tian, hindi ka rin makakasama nito. Napakatalino mo, sigurado akong makakapasa ka rin sa susunod na taon, at makikilala ka bilang pinakamahusay. Bukod pa rito, sa pagsisikap na ulitin ang taon, hahanapin ka ng pinakamahuhusay na universidad, at magkakaroon din si Xiao Xiao ng magandang kinabukasan. Hindi ba't iyon ang magpapasaya sa lahat? Mayroon na akong acceptance letter ko. Bakit ko uulitin ang taon? Walang pakialam na ikinumpas ng aking ama ang kanyang kamay. Ano ang mahalaga sa acceptance letter? Sa pinakamalala, hindi ka papasok sa universidad. Automatiko itong kakanselahin. Xiao Tian, ikaw ang nakatatandang kapatid. Anong masama sa pagbibigay ng kaunti sa iyong kapatid na babae? Kapag nagtagumpay si Xiao Xiao, hindi ka niya makakalimutan. Ang perang kinikita niya ay para rin sa iyo. Narinig ko ang pinakakatawa-tawang biro sa mundo at sinabing, hindi ako sang-ayon. Dumilim ang mukha ng aking ama, at natigilan ang ekspresyon ng aking ina. Itinaas ni Lin Xiaoxiao ang kanyang ulo, ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay agad na nauwi sa mali siya. Tumayo ang aking ama, nakatingin sa akin ng may pagbabanta. Lin Tian, anong klaseng ugali iyan? Pinag-uusapan natin ito ng maayos. Paano ka basta-basta tatanggi? Gusto mo bang isuko ko si King Bay? Ang samahan ng isang taong nakakuha lamang ng 157 sa pagsusulit sa pasukan sa universidad para umulit ng 1 taon at pagkatapos ay gamitin ang aking mga marka para makapasok siya sa isang piling universidad, anong karapatan mo? Dahil kapatid mo siya, ikaw ang nakatatandang kapatid. Ang pagtulong sa iyong kapatid ang tamang gawin. Tinulungan ko siya sa loob ng 18 taon. Simula noong bata pa tayo, ibinigay mo sa kanya ang lahat ng mapagkukunan at iniwan mo ako sa bukid ng walang pakialam. Ngayon na siya ay nasira na, naaalala mo ako. Gusto mo bang isakripisyo ko ang aking kinabukasan? Para linisin ang kanyang kalat, hinampas ng aking ama ang kanyang kamao sa mesa. Lin Tian, anong klaseng ugali yan? Anong ugali? Ugali ko to. Hindi ko gagawin yan. Tumalikod ako at naglakad papunta sa kwarto ko, at sa likuran ko ay ang hysterical na sigaw ni Lin Xiaoxiao. Lin Tian, anong karapatan mo? Akin dapat ang mga sulat na yan. Kung wala ako, ano ka, Lin Xiaoxiao? Makinig kang mabuti. Ako mismo ang sumulat ng mga sulat na yan, paisa-isa. Wala silang kinalaman sa'yo. Swerte mo na lang na ma-absorb mo ang mga sulat ko, hindi ang husay mo, at tiyak na hindi iyon isang wastong dahilan para ay blackmail ako. Nawala ng malay si Lin Xiaoxiao. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi ko alam kung dahil sa galit o sa desperasyon. Sumugod ang nanay ko para tumayo sa harap niya. Itinuro ako, ininsulto niya ako. Lin Tian, pinaiyak mo ang ate mo ng ganito. Wala kang konsensya. Ayoko nang makipagtalo sa kanila. Pumasok ako sa kwarto ko at nilock ang pinto. Sa labas, may mga tunog ng kalabog at galit na sigaw ng tatay ko. Ang panaghoy ng aking ina at ang mga tili ni Lin Xiao ay naghalo na parang isang palayok ng lugaw na binubuhos.
Sumandal ako sa pinto, ipinikit ang aking mga mata at pinakinggan ang kaguluhan, ngunit isang kakaibang katahimikan ang naghari sa loob ko. Ngayong gabi ay unang round pa lamang. Ang tunay na laban ay darating pa. May kutob ako. Hindi sila basta-basta susuko. Maghihintay ako. Marami akong pasensya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang aking mga tainga ay laging alerto. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng mahinang ingay sa kabilang panig ng pinto, parang may nagsasalita sa mahinang boses. Pinigilan ko ang aking hininga at nakinig ng mabuti. Ang aking ama at ina iyon. Napakababa ng boses ng aking ina. Pero gayunpaman, ngayon, malinaw, Laulin, paano kung samantalahin natin habang natutulog siya? Kukunin natin ang kanyang mga gamit ng walang ID o admission letter. Paano siya aalis? Kita mo na patay ang ilaw sa kanyang kwarto. Tiyak na tulog na siya. Kumilos tayo ngayong gabi. Para maiwasan ang anumang sorpresa, lumapit ang mga yabag sa pinto. Kumakabog ang puso ko, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang katawan ko, nagkukunwaring natutulog. Maayos na umikot ang doorknob. Natutuwa akong nailak ko ito. Mula sa labas ay narinig ang mga bulong-bulungan ng aking ina. Nilock pa nga ng batang ito ang pinto. Bueno, mag-uusap tayo bukas. Gayunpaman, hindi siya makakatakas. Unti-unting nawala ang mga yabag. Minulat ko ang aking mga mata at tinitigan ang dilim ng kisame. Ngumiti ako ng sarkastiko. Tulad ng inaasahan ko, wala silang balak na pakawalan ako. Mula nang tumuntong ako sa bahay na ito, nahulog ako sa kanilang patibong, ngunit ang hindi nila alam ay handa na ako. Sa larong ito, masyadong maaga pa para malaman kung sino ang mananalo. Kinabukasan, sinubukan kong iikot ang doorknob. Nakalock ang pinto mula sa labas. Kumalabog ang puso ko. Pumunta ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang bintana ay may mga security bar na mahigpit na nakaweld sa lugar. Walang labasan. Gumagana pa rin ang signal ng cellphone, ngunit wala ang internet. Nag-text ako sa roommate ko gamit ang mobile data para ipaalam sa kanya na ligtas ako sa ngayon, pero seryoso ang sitwasyon. Hiniling ko sa kanila na manatiling alerto. Bandang 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto, at pumasok ang nanay ko na may dalang isang mangkok ng lugaw. Pekeng ngiti ang ekspresyon niya. Gutom ka na siguro. Kumain ka na. Pinag-isipan mo na ba ang mga bagay-bagay? Hindi ko tinanggap ang mangkok. Inilagay niya ito sa mesa. Bamaantong hininga siya, at may bahid ng pagbabanta ang tono niya. Xiao Tian, pinapayuhan ka ni nanay na maging matino. Ang matatalino ay umangkop sa mga pangyayari. Kahit na makapasok ka sa China o Beijing. Ano na, sino ang magbabayad ng iyong matrikula at mga gastusin sa pamumuhay? Sa tingin mo ba bibigyan ka namin ng kahit isang sentimo? Pagdating ng panahon, hindi ka na makakapag-aral sa universidad. Wala kang magagawa kundi ang sumunod na bumalik, at maaaring wala na ang iyong sertipiko ng pagpasok. Kung susunod ka, uulit ka ng 1 taon. Sa susunod na taon, ibibigay namin sa iyo ang aming buong suporta. Kung susuway ka, hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit halata na ang kanyang intensyon. Hindi pa rin ako nagsalita. Pagkaalis niya, napansin kong nakalock na naman ang pinto. Mula sa sandaling iyon, opisyal na akong nasa ilalim ng house arrest. Sa unang araw ay nagawa kong manatiling kalmado. Sa ikalawang araw, nagsimula akong hindi mapakali, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi mapigilan ang paglipas ng oras. Papalapit na ang petsa ng pagsisimula ng kurso. Kailangan kong maghanap ng paraan palabas. Sa ikatlong araw, nagpasya akong sumugal. 2:00 ng madaling araw, habang natutulog ang lahat, palihim akong bumangon at ginamit ang kikil mula sa isang nail clipper para piliting buksan ang kandado ng pinto. Ang ganitong uri ng lumang spring lock ay hindi mahirap buksan. Inabot ako ng mga 10 minuto. Sa wakas, nakarinig ako ng mahinang pag-click. Bumukas ang pinto. Pinigilan ko ang aking hininga. Unti-unti akong sumulong. Madilim ang sala. Gumapang ako sa dingding patungo sa pintuan. Kumakabog ng napakalakas ang puso ko na parang tatalon ito palabas ng lalamunan ko. Bahagyang lumalagutok ang mga sahig sa ilalim ng aking mga paa paminsan-minsan. Sa bawat hakbang, huminto ako upang makinig. Nang masiguro kong walang tao roon ay saka lang ako nagpatuloy. Nang malapit ng hawakan ng aking kamay ang hawakan ng pinto sa harap, umilo ang ilaw.
Natigilan ako. Nakatayo ang aking ama sa pasilyo, may hawak na kahoy na patpat, namumula ang kanyang mukha. Malinaw na hinihintay niya akong tumakas. Walang imak, tumalikod ako at tumakbo paatras. Ngunit huli na ang lahat. Sinugod niya ako ng 3 hakbang. Ang aking ina at si Lin Xiao, hindi ko alam kung kailan sila umalis, ay nakatayo rin sa gilid, nanonood. Walang nagsalita para pigilan siya. Napagod ang aking ama sa pagsuntok sa akin at huminto upang huminga. Sinasabi ko sa iyo, Linan, sabi niya, hindi ka makakatakas sa bahay na ito sa buhay mo maliban kung pumayag kang ulitin ang taon. Nakahiga ako sa sahig, nanginginig ang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Halos sumabog ang 18 taon ng pagtitiis sa aking dibdib ng sandaling iyon, ngunit nagpatuloy ako. Hindi pa oras. Hindi pa sapat ang ebidensya ko. Hindi pa handa ang mga plano ko para sa mga backup. Kinaladkad nila ako pabalik sa kwarto at inihagis sa kama. Muling isinara ang pinto, at may bagong kandado na idinagdag. Sa pagkakataong ito, isa itong kandado na maaaring isuot mula sa labas. Imposibleng mag-awang. Humiga ako sa kama. Nang inag ang likod ko sa sakit, ngunit ang sakit na iyon ay lalo lamang nagpalinaw sa akin. Sa sumunod na 2 araw, nag-ayos ako. Hindi ko na sinubukang tumakas. Kumain ako kapag oras na, natulog ako kapag oras na. Sa panlabas, tinanggap ko na ang aking kapalaran. Akala ng mga magulang ko ay nasira nila ako sa pamamagitan ng mga pambubugbog. Medyo niluwagan nila ang kanilang relo, ngunit nanatiling nakakandado ang pinto. Hindi pa rin ako makalabas. Ginamit ko ang 2 araw na iyon upang maingat na obserbahan ang kanilang mga nakagawian. Kabisado ko kung kailan sila natutulog at kung kailan sila nagising. Inisip ko ang bawat detalye, naghihintay sa perpektong sandali. Sa gabi ng ika-4 na araw, sa wakas ay kumilos na sila. 7:07 pasado 2:00 ng umaga, nakarinig ako ng mahinang tunog sa kandado. Hindi ito isang pagsubok, may nagbubukas talaga nito. Pinaikit ko ang aking mga mata, pinanatili ang aking paghinga, nagkunwaring mahimbing na natutulog, ngunit ang bawat nerbiyos ay nasa kaba. Bumukas ang pinto, napakagaan ng kanilang mga yabag, na parang natatakot silang magising ako. May 2 tao, nahinuha ko ito mula sa ritmo ng kanilang paghinga. Ang isa ay ang aking ina, ang isa naman ay ang aking ama. Lumapit sila sa mesa ko at nagsimulang halughugin ang mga gamit ko. Nanatili akong nakayuko, pero bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko ang hinahanap nila, ang ID ko at ang sertipiko ng pagpasok ko. Ang 2 bagay na iyon ang susi sa aking pagtakas mula sa impyernong ito, at gayon din ang ginamit nila para makulong ako. Nagpatuloy ang paghahanap ng ilang minuto. Narinig ko ang mahinang boses ng aking ina. Naamoy ko ito. Hindi ko ito mahanap. Saan mo sa tingin niya itinago ito? Hanapin mo pa. Malamang nasa kwarto ito. Hindi niya ito mailabas. Hinalughog nila ang buong mesa at ang mga drawer. Hinalughog nila ang bookshelf at ang backpack ko, pati ang mga bulsa ko. Naramdaman kong may lumapit sa kama at nanatili roon ng ilang sandali. Siguro ay pinag-iisipan nila kung titingnan ang unan ko. Nahanap na nila. Huwag mo siyang gisingin. Walang gana na pumasok si Lin Xiao, mas malakas ang mga yabag niya kaysa sa mga magulang ko. Malinaw na wala siyang pakialam kung magising man siya sa akin. Naramdaman kong nakatayo siya sa tabi ng kama ko. Tiningnan niya ako ng may mausisang tingin, malamig na parang makamandag na ahas. Halos ramdam ko na ang hininga niya sa mukha ko. Pagkatapos ay naging malamig at matalas ang boses niya. Tumigil ka na sa pagkukunwari, alam kong gising ka na. Hindi na nagpumilit pa si Lin Xiao, sa halip ay sumama na lang siya sa paghahanap. Mas malakas ang galaw niya kaysa sa mga magulang ko. Sunod-sunod na nahulog sa sahig ang mga libro mula sa stand. Napunit ang mga drawer, na nagpapakita kung ano talaga ang itinatago ko sa maling ilalim ng punda ng unan. Tiniklop ko ang admission notice sa isang maliit na piraso at tinahi ito sa loob ng malita. Akala ko hindi nila ito mahahanap, pero minamaliit ko ang kabaliwan ni Lin Xiao. Hinayla niya pataas ang unan ko at unti-unting hinipo ito. Ang pamamaraan na iyon ay parang paghahanap ng mga ipinagbabawal na bagay, walang iniwang sulok na hindi nagagalaw. Nang matagpuan niya ang maling ilalim na iyon, tumigil ang kanyang kamay, at pagkatapos ay sumigaw siya ng gulat at tuwa. Nahanap ko na. Napatalon ako, ngunit nanatiling hindi gumagalaw.
Pagkatapos ay sinugod niya ang malita ko. Binuhos niya ang laman nito at sinimulang punatan ang sapin. Nakakapangilabot ang tunog ng pagkapunit. Dumulas ang kanyang mga kuko sa sapin hanggang sa wakas ay may nakita siyang matigas na bagay. Hindi ko na napigilan pa. Bigla akong umupo at inabot ang lampara sa tabi ng kama. Nakatayo si Lin Xiaoxiao sa tabi ng malita, hawak ang isang sobra, ang aking sulat ng pagtanggap, ang ekspresyon sa kanyang mukha. Para siyang nakahanap ng kayamanan. Sabik at nasa sabik siya. Tinitigan ko sila. Sa malamig na boses, tinanong ko sila kung ano ang ginagawa nila sa labas ng gabing-gabi. Nagkatinginan silang tatlo. Napagpasyahan nilang tumigil na sa pagpapanggap. Inihampas ng tatay ko ang ID card ko sa mesa at prangkang sinabi, hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Sinabi na sa atin ni Xiao Xiao ang lahat. Basta nandyan ka, makakakuha siya ng magagandang marka. Tadhana na sa inyong dalawa, mga kapatid. Tanggapin mo na. Xiao Tian, makinig ka kay nanay. Hindi ka masasaktan kung uulitin mo ang 1 taon. Ang bait mo. Sigurado akong makakabalik ka sa susunod na taon. Kung gayon, may mapag-aaralan din si Xiao Xiao. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng 2 estudyante ang pamilya natin sa mga piling unibersidad. Hindi ito panalo sa lahat. Sinabi kong hindi. Hindi ko tinatanggap. Tumayo ako para kunin ang ID ko, pero malakas akong itinulak ng tatay ko. Matapos ang 2 hakbang na pag-urong at pagtama sa pader, tumindi ang sakit mula sa sugat sa likod ko. Lumapit ang mukha ng tatay ko. Masama ang tono ng boses niya. Pinagbantaan niya ako. Hindi mo ba tinatanggap? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang pumili? Mula ngayon, hindi ka na pupunta kahit saan. Kung walang ID, kung walang abiso sa pagpasok, hindi ka na makakapunta sa King Bay. Kailangan mo na lang manatili sa bahay. Ulitin ang taon. Kapag natapos mo na ang mga pagsusulit mo sa susunod na taon, magiging pareho na ang lahat. Babalik ka sa dati mong mga gawi. Walang sino man ang nananakit sa iyo sa anumang paraan. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang galit na kumukulo sa loob ko. Hindi pa oras para tapusin ang relasyon. Kailangan ko pa ng mas maraming patunay. Tinanong ko sila, kaya ngayong gabi ay dumating sila para kumpiskahin ang mga gamit ko. Malamig na tawa ang pinakawalan ni nanay, hindi na niya ito tinago. Tinatawag mo ba itong kumpiskasyon? Sina nanay at tatay naman ang laging humahawak ng mga bagay sa bahay. Bata ka pa rin. Anong masama kung mag-iingat tayo ng isang mahalagang dokumento tulad ng ID card? Tiningnan ko si Lin Xiaoxiao. Kinukuha niya ang admission notice mula sa sobra, may ekspresyon ng matinding paghihiganti sa mukha. Itinaas niya ang notice na parang trapeo. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Kinuha niya ang notice, nagliliyab ang puot sa kanyang mga mata, at pagkatapos, sa harap ko mismo, dahan-dahan at sadyang pinunit ito sa 2 gamit ang isang hiwa. Ang tunog ay matalas at nakakapaso, parang isang bagay na nababasag, hindi nasisiyahan. Patuloy niyang pinupunit ang 2 bahagi hanggang sa maging isang tumpok ng mga piraso na nahulog sa sahig na parang mga snowflake. Mabagal ang kanyang mga galaw. Ito ang simula ng aking bagong buhay, at binasag niya ito ng ganito. Tiningnan ni Lin Xiaoxiao ang aking ekspresyon at tumawa na parang baliw. Wala na ang notification. Tingnan natin kung paano ka kikilos ngayon, Dintian. Ikaw ang magiging tantungan ko habang buhay. Gusto kong sumama ka sa akin. Nanginag ang buong katawan niya, magulo ang buhok niya. Para siyang baliw. Bakit mas magaling ka sa akin? Dahil pinupuri ka ng lahat, dahil makakapunta ka kay King B at ako naman ay mananatili na lang sa bahay at katatawanan. Malinaw na dapat sana ay akin ang mga gradong iyon. Tumutulo na ang mga luha ko, pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkabigo. Inggit iyon, kabaliwan, pero sa sandaling iyon ay biglang humina ang boses niya, parang kinakausap niya ang sarili niya o ako. Alam mo ba kung gaano ako natatakot? Simula bata pa ako, alam kong peke ang mga grado ko, ninakaw sa iyo. Nakakunot ang noo niya, ikinwento niya kung paano siya takot na takot bago ang bawat pagsusulit, natatakot na balang araw ay hindi ka samipot o baka masama ang maging resulta. Natatakot siyang matuklasan ng lahat na wala talaga siyang silbi. Sa kabila ng kanyang mga luha, sinabi niyang kinamumuhian niya ako. Kinamumuhian niya ako dahil mas matalino ako kaysa sa kanya. Ang nakakatawa ay iniisip niyang nakakakuha ako ng mataas na grado nang hindi man lang sinusubukan.
Mas lalo kong kinamuhian ang sarili ko. Kung wala ka, wala akong kwenta, kaya hindi ka maaaring umalis. Kailangan mong manatili. Kailangan mong maging tantungan ko habang buhay. Sa ganoong paraan ay patuloy akong mabubuhay. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang tinatawag kong kapatid sa loob ng 18 taon at sa unang pagkakataon, nakita kong kawawa siya. Ngunit ang kawawa ay hindi dahilan para patawarin siya o dahilan para sirain niya ang buhay ko. Nakatayo ang aking ama at ina sa gilid at pinapanood ang kabaliwan ni Lin Xiaoxiao, at wala sa kanila ang pumihil sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita pa ng ilang pagsang-ayon, na parang may ginawa siyang kasiya siya. Pinanood ko ang eksena at biglang naramdaman na ang lahat ay walang katotohanan, kawawa rin. Ito ang aking pamilya. Ito ang tinatawag nilang dugo na mas makapal kaysa sa tubig. Yumuko ako at tiningnan ang mga piraso sa sahig. Nagsimulang manginig ang aking mga balikat. Akala nila ay umiiyak ako, na ako ay nadurog na. Ang aking ina ay nagpakawala ng isang mapanghamak na tawa. Sa mayabang at nagmamakaawang tono, sinabi niya, "Tama na. Bakit ka umiiyak? Hindi naman seryoso yan. Mag-take ka na lang ulit ng exam sa susunod na taon. Maging aral sana ito para sa iyo. Mula ngayon, maging masunurin ka." Hindi ako umimik, yumuko na lang ako. Nanginginig ang mga kamay ko, pinulot ko ang mga piraso ng papel. Nang makita akong talunan, mas lalong ngumiti si Lin Xiaoxiao ng may paghamak. Umiyak ka pa. Karapat-dapat ka dyan. Ito ang kapalaran mo. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan siya. Natigilan siya dahil walang luha sa mga mata ko, kundi malamig na puot at panandali ang ngiti. Natakot siya sa ngiting iyon. Bigla siyang umatras at tinanong ako kung ano ang tinatawa ko. Dahan-dahan akong tumayo, paus ngunit kalmado ang boses ko. Sabi ko, "Wala, naisip ko lang na mahusay ang performance mo ngayon. Kung hindi maganda ang mangyayari sa iyo balang araw. Tuldok-tuldok panipi. Pwede kang maging artista." Wala na akong sinabi pa, kundi nagkunwari akong nawalan ng pag-asa at bumagsak sa gilid ng kama. Hindi nakapokus ang tingin ko, bulong ko sa sarili ko. Pinanood ako ni Lin Xiaoxiao, nawawala ang kanyang pag-aalala. Napalitan ng kayabangan ng nagwagi, "Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ng matakot. Bakit hindi mo ginawa noon?" Sumanghal ng may pag-aalinlangan ang aking ama at isinilid ang aking ID sa kanyang bulsa. "Tama na. Matulog na kayong lahat. Mula ngayon, hindi na aalis ang batang ito." Silang tatlo, na parang natapos ang isang misyon, ay lumabas ng aking kwarto. Bago umalis, nilak ni nanay ang pinto mula sa labas. Mahinang pag-click ng trangka, ngunit parang kulog ang aking narinig. Nakulong ako. Muling dumilim ang kwarto. Naupo ako sa kama, pinakikinggan ang kanilang mga yabag na papalayo, pinakikinggan ang pagtahimik ng bahay. Pagkatapos ay tumayo ako, naglakad papunta sa bookshelf, at mula sa gitna ng isang tumpok ng basura, kinuha ko ang ekstrang telepono na laging nakabukas. Hindi ko naisip, kahit na hinalughog na nila ang buong kwarto, na tingnan ang tumpok ng mga bagay na inakala nilang basura lamang. Nakuha ng recording ang lahat. Ang kabaliwan ni Lin Xiaoxiao sa pagpunit ng admission letter, ang walang pakialam na saloobin ng aking mga magulang habang nanunood sila at nagpasiklab pa ng apoy, ang sabuatan na kanilang inamin mismo. Lahat ng iyon ay nasa video na iyon. In-upload ko ang video sa cloud, gumawa ng ilang backup para matiyak na walang mga error. Pagkatapos ay in-edit ko ang isang maikling bersyon at ipinost ito online na may text na, "Ito ang pamilyang gusto kong takasan." Pagkatapos i-post ito, tumawag ako ng pulis. Labag sa kalooban ko ang pagpigil sa akin ng aking pamilya. Tinanong ng operator ang aking address at mga pangunahing impormasyon. Sinagot ko ito isa-isa. Sabi niya ay magpapadala siya ng isang tao para maghintay. Pagkatapos ng tawag, inilagay ko sa silent ang aking telepono. Itinago ko itong muli sa gitna ng mga basurahan at humiga muli sa kama. Kumakabog ang aking puso, ngunit kailangan kong magmukhang kalmado. Hindi ko alam kung gaano katagal bago dumating ang mga pulis o kung ano ang unang mangyayari, ngunit alam ko na kung makakayanan ko ang gabi, mag-iiba ang lahat. Lumipas ang mga minuto, nagsisimulang lumiwanag ang langit sa labas ng bintana. Nanatiling nakadilat ang aking mga mata. Nakatitig sa kisame, narinig ng aking mga tainga ang bawat maliliit na tunog sa bahay. 23:00 pasado 4:00, nakarinig ako ng mga yabag. Kay Lin Xiaoxiao ang mga iyon.
Napakagaan ng kanyang mga hakbang, na parang natatakot siyang magising ang isang tao, ngunit sa katahimikan ng gabi, malinaw pa rin ang mga iyon. Huminto siya sa harap ng pinto ng aking kwarto. Pinigilan ko ang aking hininga. Hindi gumagalaw, nag-click ang trangka ng pinto. Bumalik siya sa loob. Pinaikit ko ang aking mga mata at nagkunwaring natutulog. Parang tambol ang kabog ng puso ko sa aking mga tainga. Sandali siyang nakatayo sa tabi ng aking kama. Nararamdaman ko ang kanyang titig sa akin, puno ng masusing pagsisiyasat at paghihinala. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad sa silid. Ang kanyang mga yabag ay papalapit at papalayo na parang isang halimaw na nagpapatrolya sa teritoryo nito. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit mayroon akong masamang kutob. Huminto ang mga yabag sa harap ng bookshelf. Kumalabog ang puso ko. May tunog ng isang bagay na hinahalungkat. Naghuhukay siya sa tambak ng basura. Palihim na hinawakan ng aking mga daliri ang sulok ng kumot habang tumatakbo ang aking isipan. Kung mahahanap ko ang telepono, ano ang gagawin ko? Bigla, tumigil ang paghahanap. Natigilan ang hangin. Halos marinig ko ang sarili kong tibok ng puso. Ano ito? Alam kong nalaman na niya. Tapos na. Nagulat ako nang iminulat ko ang aking mga mata at umupo. Noon ko lang nakita na hawak niya ang ekstrang telepono. Nagniningning pa rin ang screen at may nakailaw na pulang recording dot. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla. Lintian, nasa baba ka ba? Sigaw niya habang sumusugod sa akin na parang baliw na halimaw. Wala akong oras para umiwas, ang mga kuko niya ay dumiretso sa mukha ko. Isang nagliliyab na sakit. Hinawakan ko ang pulso niya, at nagpumiglas kami. Kahit babae siya, parang sinapian siya ng sandaling iyon, at ang lakas niya ay kamangha-mangha. Natamba namin ang nightstand. Nahulog ang lampara sa sahig at nabasag. Masyadong malakas ang ingay. Maya-maya ay nagising ang mga magulang ko. Sumugod ang aking ama at nakita ang eksena. Walang imak, itinulak niya ako ng malakas. Ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid mo. Tinakpen ko ang aking ulo. Napabuntong hininga ako, hindi ko siya sinaktan. Siya ang nagsimula. Tumayo na si Lin Xiaoxiao mula sa sahig, hawak pa rin ang telepono. Hinabol niya ang aking ama na parang nakahanap ng matitirahan. Palihim siyang nagre-record. Ni-record niya tayong lahat. Agad na nagbago ang ekspresyon ng aking ama. Inagaw niya ang telepono. Nakatitig siya sa screen, at lalong dumilim ang kanyang mukha. Umumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Lintian, napakagaling mong tao. Inilapag niya ang telepono ng nakayuko. Ibinato niya ito ng malakas sa lupa. Nabasag ang screen. Pagkatapos ay ilang beses niya itong tinapakan sa galit, hanggang sa tuluyang nabasag ang telepono. Tinitigan ko ang sirang telepono, ngunit hindi ako nakaramdam ng anumang takot sa loob dahil na-upload na ang video sa cloud. Isa lamang itong shell ng telepono. Gayunpaman, hindi ko ito ipinakita. Nagpakita ako ng kawalan ng pag-asa, na parang nabunot ang huling pako na kinailangan kong kumapit. Dumating din ang aking ina. Nang makita ang sitwasyon, namutla ang kanyang mukha. Sinasabi ko sa iyo, Lintian, hindi pa ito tapos. Manatili ka rito at huwag kang gumalaw. Huwag mo nang isipin ang pagpunta kahit saan. Kung maglalakas loob kang i-post ito online, sisingilan kita ng halaga. Galit na lumabas ang kanyang ina, nagrereklamo. Bago umalis, sinabihan niya ang aking ina na bantayan akong mabuti. Xiao Tian, nabigo mo ng husto ang iyong ina. Lahat ng ginagawa namin ay para sa pamilyang ito. Bakit hindi mo maintindihan iyon? Sige, pag-isipan mong mabuti. Umalis din siya. Nakalock muli ang pinto mula sa labas. Sa pagkakataong ito, naglagay din sila ng isang bagay para harangan ang pasukan. Narinig ko ang tunog ng pagkaladkad ng isang upuan. Ako na lang ang natitira sa silid, magulo ang lahat. Samandal ako sa sulok ng dingding at hinawakan ang namamagang mukha ko. Akala ko hindi nila alam na papunta na ang mga pulis o na-upload na online ang video. Iniisip nila na ang pagsira ng telepono ay nakakalutas ng lahat, ngunit hindi nila alam na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Patuloy na lumilipas ang oras. Lamilinaw ng lamilinaw ang langit. Bandang 6:00, narinig ko ang pagtunog ng telepono ng aking ama at kasunod ang kanyang takot na boses. Anong video? Sino ang nag-post nito? Pagkatapos ay dumating ang matinis na sigaw ng aking ina at ang pag-iyak ni Lin Xiaoxiao. Nagkagulo ang buong bahay. Alam kong nag-viral na ang video.
Hindi ko alam kung gaano katagal lumipas, marahil kalahating oras, marahil isang oras. Narinig ko ang pagkatok sa pinto. Napakalakas, napakabilis, may kasamang mga sigaw. Buksan mo ang pinto, may reklamo. Sino ang tumawag? Matandang Lin. Ano ang gagawin natin? Kumalma ka, itago mo ang batang yan. Sabihin mong wala siya sa bahay. Naririnig ko mula sa kwarto ko. Itago mo siya. Saan natin siya itatago? Lahat ng nasa loob, buksan ninyo ang pinto ngayon, o gagawa tayo ng mga hakbang na mapilitan. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil ang aking ama. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pagkatapos ay isang bulong ng nalilitong usapan. Hindi ko maintindihan ang eksaktong nilalaman, ngunit naramdaman kong nagbubulungan ang aking ama ng mga dahilan. Sinusubukan niyang pakinisin ang mga bagay-bagay. Ilang minuto ang lumipas, inalis nila ang mga balakid sa harap ng pinto ng aking kwarto. Bumukas ang pinto. Dalawang nakaunipormeng pulis ang nasa pasukan. Nang makita nila ako, kumunot ang noo nila. Lumapit ang isa sa kanila, ang nakababata. Ikaw ba, Lin Tian, ang nagsampa ng reklamo? Tumanggo ako. Pinagmasdan niya ang mga marka sa mukha ko at ang pamamaga sa gilid ng aking mga labi. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kalat sa silid. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nasaktan ka. Sino ang may gawa nito sa iyo? Ang aking ama. Pansinin mo. Usapang pampamilya ito. Anong masama sa pagdidisiplina sa sarili kong anak? Humarap sa kanya ang nakatatandang pulis. Usapang pampamilya. Ilegal na pagkidnap. Paghihigpit sa personal na kalayaan. Usapang pampamilya rin ito. Nakatanggap kami ng reklamo na may nagkulong sa kanilang bahay nang hindi makaalis, at mayroon ding video. Tingnan mo mismo. Masasabi itong usapang pampamilya. Ang kuha ng aking mga magulang at ni Lin Xiaoxiao na naghahalughog sa aking mga gamit. Ang kabaliwan ni Lin Xiaoxiao sa pagpunit ng sulat ng pagpasok. Agad na namutla ang mukha ng aking ama. Nanghina ang mga binti ng aking ina. Muntik na siyang bumagsak sa sahig. Nagtago si Lin Xiaoxia sa isang sulok. Magulong buhok at walang ekspresyon ang tingin, parang napiga na insekto. Lin Tian, kailangan ka naming sumama sa amin para magbigay ng pahayag. Tumanggo ako, saka tumayo at naglakad palabas, tinapakan ng mga nagkalat na piraso. Nang madaanan ko ang aking ama, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay para pigilan ako, ngunit malakas siyang sinalubong ng isang pulis. Pinaghihinalaan ka na ngayon ng ilegal na pagkidnap at intensyonal na pananakit. Umayos ka. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay parang nakalunok siya ng langaw. Galit na galit, takot, at walang magawa, hindi ko siya tiningnan. Dumiretso ako palabas ng pinto. Sa likuran ko ay narinig ang sigaw ng aking ina. Xiaoan, hindi mo magagawa sa amin ito. Kami ang mga magulang mo. Kung gagawin mo ito, paano namin haharapin ang mundo? Tumigil ako. Matagal na nilang itinigil ang pagtrato sa akin na parang isang tao. Ngayon, ikaw na ang tikman ito. Lin Tian, sagutin mo ako ngayon. Hindi kita patatawarin. Sandali lang. Tiningnan ko ang mukha niya, namumula sa galit, at mahinahong sinabi, Lin Xiaoxiao, tandaan mo ito. Mula ngayon, tuluyan na tayong magkakahiwalay. Pagkatapos ay tumalikod ako, sumakay sa patrol car, at hindi na lumingon. Sa istasyon ng pulis, pagkatapos kong ibigay ang aking pahayag, tanghali na. Batay sa ebidensya ng video at sa iyong mga pinsala, ang iyong ama ay sangkot sa sinasadyang pananakit at ilegal na pagkidnap at kakasuhan ayon sa batas. Tungkol naman kay Lin Xiaoxiao, ito ay dahil sa pagsira sa ari-arian ng iba. Bagamat ang sulat ng pagpasok ay inisyu ng paaralan, pagmamayari ko ito bilang isang personal na bagay. Dapat din niyang akuan ang kaukulang legal na responsibilidad. Ano ang mangyayari sa aking sulat ng pagpasok? Maaari ba itong palitan? Sinabi ng opisyal na dapat kong kontakan ang paaralan upang magtanong, at tutulungan nila akong mag-issue ng mga sumusuportang dokumento. Tumanggo ako. Paglabas ko ng istasyon ng pulis, nakasisilaw ang araw. Tumayo ako sa hagdan. Pinaikit ko ang aking mga mata at tumingin sa langit, pakiramdam ko ay nagkaroon lang ako ng mahabang bangungot.